Pangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Abot si Jesucristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos. Dapat alam nyo. Niya po dun sa ospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez? Kaya mong magboses babae, boses katsila? Sampol. Sampol. Ha? Kaya? Sige. Kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird," kiahaw. Kiahaw na bird, no? Kind of bird. "Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Totoo yan. Kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta? Sabi niya, tingog langgam kiahaw, at may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became die-hard believers because of his supposed powers. Yes po, sir. Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din po, sir, yung... Bakit ka naging die-hard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang die-hard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up yung Opo. mga akusasyong iniimbestigahan. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod dun sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo nakumbinse noon na sumama? Dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo. Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, isang follow-up question po kay Mr. Galanida at isa po kay Yes, Ms. Lovely kung maaari. Go ahead, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige, Mr. Galanida, sa record Yes po po. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? O hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po... bago lang yun po ang
nung una starting until I think only 2023, pero before that, pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede po Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon ko nga ako Diyos, dili ta na ako maabot sa punto nga ni ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karoon 22 February. na. Opo. Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, ako- umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito, parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa hinihingi namin na habeas corpus at isa din lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata, at yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang, at yung 7 natira ay talagang humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyang daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think